Sa mga idinagdag ngayon na manlalaro at pag-alis ng mga dating manlalaro, tiyak na ang Golden State Warriors ay gagawa ng ilang nakakaintriga na desisyon ngayong taon. Makakatulong kaya ang mga bagong manlalaro kay Stephen Curry na manalo ulit ng isang titulo sa NBA? Ang Warriors ay panigurado na may malaking adjustment ito lalo na't nawala na sa kanilang itong si Chris Paul at si Klay Thompson na napunta sa Dallas Mavericks, at nawala din sa kanila itong si Dario Saric. Ang salary cap ay isang malaking isyu para sa Warriors ngayong offseason. Kaya gumawa ng ilang mga desisyon na mahirap ngunit maingat na desisyon. Dinala ng Golden State sina DeAnthony Melton, Buddy Hield, at Kyle Anderson upang bumuo ng mabuting impact para sa Warriors. Isa ngayon sa pinag-uusapan sa koponan ay sina Jonathan Kuminga at Andrew Wiggins na kung sino sa kanila ang magiging small forward. Si Stephen Curry ay isang point guard, si Draymond Green naman ay magsisimula sa power forward. Si Andrew Wiggins ay nag-average ng 27 minutes sa isang laro, at si Kuminga ay mas kaunti ang oras sa paglalaro kumpara sa kanya, gayunpaman, ay gumanap ng mahusay na season dahil siya ay nag-average ng 16 points sa isang laro sa 52.9% shooting. Samantala, ginawa ni Wiggins ang pinakamasamang kampanya sa kanyang karera, na kumonekta lamang ng 13.2 points sa 45.2% na pagbaril. Tila bago bigyan ni Steve Kerr si Kuminga bilang isang full-time na starter, kailangan niya muna na makita ang 21 anyos na mapabuti ang mga laro nito. Sinabi ni Kerr na gusto niyang si Kuminga ay maging isang mas mahusay na tagapas siya sa opensa, at upang maging isang mas maaasahan na 3-point shooter. Si Andrew Wiggins ay hindi mapagkaila na naging isa siya sa bahagi kaya nanalo noon ng kampyonato ang Warriors. Noong nakaraang season tila naging mahina siya dahil sa personal na problema ng pamilya. Sa pagbubukas ngayong season aabangan na lang natin kung sino ang maaring ilagay sa small forward na posisyon. Humahanap pa rin ng tamang timplado ang Cleveland Cavaliers. Bago ang pagbubukas ng season humahangad pa rin sila ng isang manlalaro na pupuno sa nakikita nila na kulang. Kasalukuyan si Donovan Mitchell at itong si Evan Mobley ay sumang-ayon sa isang extension para sa Cavs. Noong nakaraang season tila nahihirapan ang koponan na tila may kulang sa pagitan nina Mitchell at Darius Garland na humantong sa mga paghihirap sa playoffs. Ang pagpapalakas sa roster na may maraming nalalaman na forward at pinahusay na mga opsyon sa pagbaril ay maaaring mapalakas ang kanilang mga pagkakataong umabanti ng mas malalim sa playoffs. Ang Cleveland Cavaliers ay aktibong naghahangad na umangat sa Eastern Conference, na maliwanag na kailangan nila ng karagdagang elite scorer at playmaker upang manatiling mapagkompetensya. Na tamang-tama dito si Brandon Ingram na nakakuha ng interes mula sa Cavaliers matapos mag-average ng 20.8 points, 5.1 rebounds, at 5.7 assists noong nakaraang season. Ang kanyang kakayahan sa pagmamarka at mga kasanayan sa floor spacing ay magiging swabe kina Donovan Mitchell at Evan Mobley, na magbibigay sa Cleveland ng wing presence na wala sa kanila. Ang pagtugis ng Cavaliers para kay Brandon Ingram ay magbibigay daan sa kanila na panatilihin ang kanilang opensa sa paligid nina Donovan Mitchell, Evan Mobley, Darius Garland, at Jarrett Allen. Habang para naman sa New Orleans Pelicans makakatanggap sila ng manlalaro na sina Caris LeVert, Isaac Okoro, at Georges Niang. Si Isaac Okoro ay nagdadala ito ng malakas na depensa, habang si Caris LeVert ay may kakayahan na humawak ng bola at pag-score, habang si Georges Niang ay mahusay din sa pagbaril na tiyak na makakatulong. Kapag nagkataon nagbibigay din ito sa New Orleans ng isang mahalagang asset sa hinaharap habang patuloy silang nagtatayo sa paligid ni Zion Williamson.